At ayun na nga mga ka-budget meal, pupunta natin yung 2.5 hectares dito sa Giginto, Bulacan. At ito po ay pinagbibili. So ngayon yung ating video, baka mamaya ay meron kayong mga kilalang buyers dyan, ay pwede kayong mag-comment down below. Let's go! Home Production. Home Production. So ayun na nga guys, nandito na nga tayo sa loob ng mismong property. As you can see, meron pa ditong mga gantong mga structure. At ang pinakamagandang balita rito sa may property to, which is the 2.5 hectares, ay nakabakod na siya papaikot. So ngayon wala na tayong magiging problema sa pagpapabakod ng gantong kalaking property. Kasi yung bakod pa lang, milyon na mga ka-budget meal, lalo na sa may panahon natin ngayon, year 2024. At nakita nyo naman yung pinakalapag ay sementado na rin. Kaya nga kung meron kayong kotse or meron kayong truck, ay pwede nyo ipasok dito at konting development na lang ang ating mga gagawin dito. At dito sa aking right side, meron kayong makikitang bahay na luma. Well, pwede pa naman yan pagandahin at pwede pang i-repair. At tatagal pa yan. Ano pa ba? At eto, meron silang storage area na po pwede magamit ng mga bibili dito. At ayan, at punong-puno ng mga fruit trees, no? At marami dito mga mangga, bayabas, at napakaraming puno ng saging saba. Okay, at tingin ko wala nang talo rito kasi flatland siya at malapit sa NLEX, Balagtas exit. At bubuksan na rin dito yung papuntang airport. Okay, ibig sabihin, kaliwat kanan na po ang development dito po sa may lugar na ito. Mamaya po makikita nyo yan paglabas natin. Okay, eto nga property na to, lilibutin natin. Talagang farm lot siya. Okay? Kasi nga bakit? Napakaraming tanim. Napakaraming po pwedeng gawin. Okay? Kaliwat kanan ay pwede kayong magtanim ng mga paborito nyong mga prutas. At ayun yung pinakabakod natin. Okay? Ayun yung pinakahangganan ng ating property na inaalok. So ngayon, magkano bang bilihan dito? So ngayon nga, syempre depende sa lugar at depende rin syempre dun sa may development. Talagang as in property lang. Okay? Kasi nga kapag nagpabakod kayo, lalo na't ektarya, yung 1 hectare katumbas 10,000 square meter. Ibig sabihin kung 2.5 hectares, mga nasa 20,000 plus square meter. Imagine niyo yun mga ka-budget meal, napakalaking lupain. Okay? At syempre, napakamahal na rin ng lupa dito. Kasi nga, kaliwat kanan na nga ang development. At eto nga pala yung fish pond. Kaya lang ngayon ay summertime. Alam nyo naman, napakainit. Pero actually, ayun yung pinakabakod sa dulo. Actually, wala lang siyang tubig ngayon kasi nakabagsak yung parang pigil ng tubig. Ay yung pinaka parang door ng tubig dito. Kasi nga, wala naman ang mga isda kaya sinarado na lang muna.
Okay, check tayo dito. At ayun meron ng bunga yung mga saging dito. Pwede na mag-harvest. Yung makakabili, kanya na to lahat. Ito mga puno, hindi na po babaklasin yan. Okay, tas ligid tayo dito. At ayun, meron tayong makikitang rest house, kaya lang parang medyo hindi na siya mapapakinabangan. At ito, may pool pa. Hindi na siya mapapakinabangan, pero po pwede pa siyang ipaayos. Yan. So ngayon, pag nagagala-gala tayo dito, ito yung mga makikita natin. Meron pa siyang deep well. Kasama na rin yan. At ano pa ba? Dito tayo, libo tayo dito. Okay. Ayan dati raw yung mga pinagtamnan ng sile at ampalaya. Ayun yung hangganan ng property natin. Dito tayo, check natin dito. Yan. As you can see, napakaraming puno ng saging. Saging pa lang dito. Tutubo ka na. Okay. Sa dami talaga ng mga pwedeng pagkakitaan, mga ka-budget meal. Ayan, pwede kayo mag-alok, mag-PM lang kayo, or mag-comment dito. At ayun na nga, lalabas na tayo. Ayan, para at least makita nyo yung kaliwat kanan ng development dito sa may lugar na to. Okay, check natin. Ito nga pinaka-kalsada na yan ay 3 meters yan. Kaya lang natakpan yung kaliwat kanan na gilid. Ayun meron na mga nagtatayo dito sa side. So, ito yung pinaka right of way natin, mga ka-budget meal. Kasya dito yung L-truck na 10-wheelers. Yan. Kasya dyan. At syempre, kasya rin ng kotse. Kasi kotse rin ang aming dala ngayon. Ayan. So, ngayon, kung meron kayong mga kilala, ay paki-alok-alok nyo. At willing naman natin mapag-usapan kung magkano yung magiging presyo at kung paano yung magiging system. Okay, at yung full details ay mapag-usapan. Just comment lang dito sa ating YouTube channel. Okay, tapos dito kakanan tayo, pabalik na ng bypass. Mamaya makikita nyo kung gaano na-improve itong lugar na to. Okay, eto dito siguro mga from dun sa lote hanggang dun sa pinaka Balagtas exit, siguro mga around 3 to 5 minutes nandun na tayo. Okay, eto nga yung binabaybay natin. Mabagal lang tayo kasi nga may mga tao rin sa gilid-gilid. Hindi tayo pwedeng magmatulin dito, mga ka-budget meal. Syempre, safety first muna. Okay, ibang-iba na tayo ngayon at nagche-check na tayo ng mga property. Hindi naman natin yan property, kumbaga, nagpapabenta lang. Meron lang sa atin nagpapabenta. Ngayon, chinek namin. Para sa akin, maganda tong lugar at clean title naman. Okay, at eto, kakanan na tayo dito. Pagka kayo dyan kakaliwa kayo, papuntang Giginto Market. Pagka eto, kumanan tayo ngayon, papunta na to ng bypass. Okay, or papunta na dun sa Balagtas exit. Ayan kaliwat kanan na yung development dito. At ayun meron ng parang overpass doon. Ayun sa dulo. Ayan. So, yan po ay papuntang Bulacan o yung magiging airport dito sa Bulacan by San Miguel Corp. Yan. Ngayon, ayan meron kayong mga nakikitang dumadaan na sasakyang pakanan. Dito, ayan na po yung NLEX. At etong binabaybay natin ngayon, papuntang Plaridel. Doon po sa Crossroad, Ayala na. Wow! So paano, hanggang dito na lang. At makita kita tayo sa next vlog.